Good morning. Today is Tuesday, March 17, 2020, the first day of an enhanced and expanded quarantine, not just for the 13 million residents of Metro Manila, but for the 53 million Filipinos who live on Luzon Island. This is the special broadcast coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of TV5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. Also joining us on occasion will be our news partners from the Philippine Star and Business World. President Duterte has placed the entire Luzon mainland under enhanced community quarantine to contain the rapidly spreading coronavirus disease that has claimed 12 lives in our country. This translates to more restrictions in the movement of citizens until April 12, 2020. Unlike the absolute lockdown implemented in Wuhan, China, some establishments will be allowed to continue their operations. Everyone will stay at home, leaving their houses only to buy food, medicine, and other basic necessary for survival in the coming days. Only such establishment will provide these basic necessities and services will be open. Now, despite the heightened presence of uniformed personnel to enforce isolation procedures, the chief executive clarifies that this is not a declaration of martial law. But let me make this clear. This is not martial law. Under the Constitution, martial law is declared when there is invasion, rebellion, or public safety requires it. But the president warns that grappling or resisting police officers tasked to enforce the quarantine may amount to public disturbance, disobedience to lawful authority, or even direct assault, and will be dealt with accordingly. On the other hand, authorities who fail or who will fail to enforce tougher restrictions may be liable for dereliction of duty. The private sector was also called upon to alleviate the suffering of those whose livelihoods will be affected by the enhanced quarantine. The president asked employers to allow work-from-home arrangements and to release prorated 13-month pay to ensure that workers will have enough resources for the duration of the quarantine. Basic utility providers were also asked to extend a month-long reprieve from the collection of bill payments. But I'd like to address yung mga mayayaman. You might be able really to alleviate the situation by just understanding also the plight of the workers who are not working now and lawfully are not really in a position to demand. My countrymen, again, we discuss our most potent weapons in this war against COVID-19 are not bullets or ammunition, but our compassion and consideration for our Filipinos in the next few years. Now, in line with the imposition of an enhanced community quarantine over the entire Luzon, the following measures are in place until April 12. All mass transport systems are now suspended. These include the MRT, the LRT, and PNR lines, as well as jeepneys, buses, taxis, FX, and UV Express. Same goes for point-to-point buses, TNVS, and even motorcycle taxis. The suspension of mass transport is expected to reduce the number of people going out into the streets. Only people who are considered part of essential sectors will be allowed to go out. Foreigners are expected to depart from the Philippines within 72 hours from the start of the quarantine. Otherwise, they will have to stay here. Filipinos are prohibited from leaving the country, while inbound flights are for Filipino or repatriates only. Uniformed personnel on official business are exempted from travel restrictions. Malls and other retail establishments are not allowed to open shop. However, groceries, supermarkets, and pharmacies are allowed to operate. Restaurants are still also allowed to operate so long as they do not serve dine-in customers. Restaurants are therefore restricted only to preparing meals for delivery services. Only one person per household may leave their homes to buy basic necessities. That is why the use of private cars shall be allowed, although restricted. Members of the media are also exempted from travel restrictions, provided that they secure a special pass from the PCOO.
And let's look at the latest situation on the ground. We bring in News 5 correspondent Justin Punsolang. She's joining us over the phone from Muntinlupa City. Justin, kamusta dyan? Marami po ang tao sa kalye. Yes, dito tayo ngayon sa boundary ng San Pedro, Laguna at Muntinlupa City. At dumating tayo dito mga pasado alas 4 pa lamang, ay mahaba na actually yung pila ng mga sasakyan at ng mga residenteng naglalakad lamang mula San Pedro patawid dito sa Muntinlupa City. 24 hours kasi ang operasyon nitong checkpoint dito ng mga otoridad at kapansin-pansin na yung mga galing San Pedro papuntang Muntinlupa, hindi sila nakukuhanan na ng temperatura. Nakausap natin yung mga pulis dito at ayon sa kanila, binawi ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa yung kanilang mga thermal scanners. So ngayon, wala silang magamit na pang-check sa mga temperature ng mga pumupunta ng Muntinlupa. Pero ang ginagawa na lang nila sa ngayon ay tinitingnan nila, hinihinga nila ng ID yung mga tumatawid para makita kung talaga bang meron silang trabaho dito sa Muntinlupa. At yung mga delivery vans naman at mga truck ay hinihinga ng delivery documents bago payagang makatawid. Yung mga walang business dito sa Muntinlupa o sa iba pang bahagi ng Metro Manila ay hindi pinapayagang makalabas. At in fairness naman, wala na rin namang nagtatangka na tumawid kung wala rin silang gagawin dito sa Muntinlupa. Katulad na sinabi ko kanina, may mga naglalakad lamang, no? Ito ay dahil suspendido na nga yung public utility vehicles, yung operasyon ng PUVs, katulad ng bus at ng mga jeep. Kaya naman marami sa kanila ang naglalakad na lamang. Kasi itong mga taga San Pedro, marami sa kanila, dito lang sila sa Muntinlupa nagtatrabaho. So ang ginagawa nila, lalakarin na lang nila papunta sa kanilang destinasyon. Pero meron pa rin ilan na nagbabaka sakali na mayroon silang masakyan. At ang sabi nila, kung wala talaga silang masasakyan, wala silang choice, kundi umuwi na lamang sa kanilang mga tahanan. Pero on the other side, doon naman sa pagpasok ng San Pedro mula Muntinlupa, mas efficient yung mga pulis dahil liba pa rin yung ginagamit nilang thermal scanner. So mas mabilis na nakakapasok yung mga gustong tumawid papuntang San Pedro, Laguna. Meron din mga naglalakad na lamang dahil wala ngang masakyang mga jeep. Pero ayun, sa ngayon, patuloy pa rin yung pagdaan ng mga tao dito. Nagbabaka sakali sila na makapasok dito sa lungsod ng Muntinlupa. Bok? Okay, Justin, di ba yung idea kasi ng community quarantine, nung una Metro Manila, ngayon buong Luzon na, yung idea ng community quarantine, hindi na lumabas yung mga tao unless bahagi sila ng essential sector. For example, health sector, emergency sector, o kaya pharmacy, maybe supermarket. Pero sa mga napapansin mo diyan, sino yung mga nasa labas ngayon? Sila ba'y mga bahagi ng essential sector kung tawagan o sila ay mga pangkaraniwang mga gawa na nagbabakasakali? Halo-halo ito, Bok. Meron tayo nakita kanina ang suot niyang t-shirt may MMDA na logo. Okay. Meron tayo nakikita ngayon, mukha siyang pharmacist naman sa isang malaking drugstore. Yung mga ating nakausap kanina, karamihan sa kanila construction worker o nasa delivery services. Pero meron ding iba na naka-uniforme na may pupuntahan sila dito. So halo-halo to, Bok. Hindi to strictly yung mga pumapasok ng Muntinlupa, hindi to strictly na mga essential workers lamang. Well, kaya ako natanong yan kasi yung mga tindahan ngayon sarado na. Di ba, mga tindahan sarado na maliban lang sa mga supermarket at grocery at pharmacy at kung sakali ilang restaurant. Pero yung mga mall, for example, sarado na. May napansin ka ba ng mga ganong klaseng trabahador at ano yung pakikitungo sa kanila ng mga pulis? Sila ba'y pinauuwi? Bok, so far sa ating napansin kanina hanggang ngayon, lahat naman ay pinapayagang makalabas basta nga may ID sila at may proof na sila ay nagtatrabaho dito sa Metro Manila. Yung isa narinig na kausap natin sila, ang sinabi niya, although meron silang ID, kailangan pa rin nilang magpakita ng Certificate of Employment kasi posible na yung ID nila ay galing sa lumang trabaho. So kailangan nila ng updated na Certificate of Employment para talaga mapatunayan na sila ay nagtatrabaho dito sa Metro Manila. Pero gayon pa man, pinapayagang makapasok o makatawid ng border yung mga galing San Pedro papuntang Muntinlupa. So yung pagpapatupad ng quarantine hindi pa ganun kahigpit, kumbaga. Tama ba? Is that the impression I'm getting? Yes, Bok, dito sa Muntinlupa hindi ganun kahigpit. Ang napansin nating mahigpit ay doon sa ating obserbahan sa Maynila. Kasi doon tayo una nang galing, Okay. At sa Maynila,
Meron dong checkpoint, specifically yun nasa kanto ng Taft Avenue at Quirino Avenue, na bawal talagang pumasok ang mga pribadong sasakyan, mga pampublikong sasakyan tulad ng jeep, kahit mga motor riders, hindi pinapayagang makatawid mula Pasay papuntang Maynila. Nakausap natin yung mga otoridad doon at ang sabi nila, hindi siya talaga lockdown dahil kapag lockdown, lahat ng kahit anumang uri ng sasakyan ay bawal pumasok. Pero halimbawa kung nagde-deliver ka, pwede ka pa rin namang pumasok sa Okay. Maynila. Okay. So, halimbawa, kung sa Maynila, ang nangyayari kung taga-Pasay ka, tatawid ka ng Maynila para makarating ng Caloocan, bawal yon. Ang gagawin sa'yo, papag-U-turnin ka sa Taft Avenue at paghahanapin ka ng alternatibong ruta para makapunta sa iyong destinasyon. At hindi lang dun sa kanto ng Taft at Quirino umiiral yung ganitong polisiya, pati daw sa Caloocan, bawal na din, at pati na rin yung sa Rojas Boulevard side naman ng Quirino Avenue. Quirino Boulevard. Okay. Justin, bahagi ng pinapatupad na quarantine yung suspension ng lahat ng public utility vehicles. Ibig sabihin yan, bus, jeep, UV Express, tricycle, pati nga angkas, tsaka Grab, hindi na pinapabiyahe. May napapansin ka ba o pati sila hindi na pinapayagan? Dito po kanina may nagtangkang dumaan na jeep pero mukhang pinadaan lang siya pero wala na siyang signboard. So ibig sabihin bawal na siyang bumiyahe. Sa Maynila, meron doon sa Divisoria kasi nagpunta rin tayo. Yun yung nagsisilbing terminal ng Divisoria Baclaran na mga jeep. Doon meron tayong mga nakita actually ng mga jeepney driver na nagsasakay pa rin ng mga pasahero. Okay. Kaya natin yung isang driver at ang sabi niya, hindi siya aware na bawal na pala talaga ang mga jeep na bumiyahe ngayon. At ang sabi niya, kung bawal daw talaga, ihahatid niya na lang yung kanyang mga sakay na pasahero at after nun, babalik na siya sa kanyang bahay at doon na lang muna mananatili gaya nga ng inirekomenda ng pamahalaan. Na sa pag-observe natin mula kaninang madaling araw, may mga panakanakang jeep, UV Express na bumabagtas ng Taft Avenue. Usually ang biyahe ay sukat hanggang Buendia o kaya sukat hanggang Loton. Meron ding mga jeep nga na Divisoria Baclaran. Pero yung papasok ng Maynila, hindi pinapayagang makapasok. Pero yung mga jeep naman na galing Maynila papuntang Parañaque, halimbawa, ay pinapayagang makadaan ng mga otoridad. Okay. Bok, nasa Cali ka na ng isang gabi pa ata I remember kahapon nandun ka sa bandang south sa may SLEX. Sa napapansin mo, kasi nung kahapon ang Metro Manila pa yung naka-lockdown. Ibig sabihin, yung mga borders ng Metro Manila cities and town, hindi pinapayagan o at least nire-restrict yung pagpasok-labas sa mga tao. Ngayong buong Luzon na yung quarantine, ito bang mga border doon sa mga syudad sa paligid ng Metro Manila nalusaw na yung mga checkpoint o nandiyan pa rin? Meron pa ring mga checkpoint, Bok. Katulad na lamang kagabi, bago kami magkita ng aking crew, sila kasi ay galing Mandaluyong at ako naman ay nauna na sa Maynila. Hindi sila pinayagang makatawid ng Mandaluyong papuntang Maynila dun sa may Calentong area. Oh. Kahit marked vehicle ang sasakyan natin, hindi sila pinayagan. Kahit sinabi nila na media sila, magko-cover sila, hindi sila pinayagan at meron actually harang talaga sa daan at hindi sila pinadaan. Sa halip, naghanap sila ng alternatibong ruta para makarating ng Maynila. Pero anong dahilan nun? far, Justin, anong dahilan nun? Bakit naharang yung kalsada ito sa pagitan ng Mandaluyong at Manila, di ba? Yes, anong yes. dahilan nun? At sino nagharang? Anong syudad ang humarang? ang sabi daw sa kanila ng mga humarang sa kanilang pulis, dahil nga daw ini-implement nila yung lockdown. Hindi talaga lockdown. Mali kasing sabihin lockdown dahil hindi naman yun yung deklarasyon din ng Pangulo. At ang sabi lang, ini-implement na nila talaga na mas mahigpit yung enhanced community quarantine para malimitahan yung mga pumapasok at lumalabas ng bawat lungsod. Yun din naman din yung sinabi kagabi ni Mayor Isko Moreno dahil nag-ikot siya at lahat ng nadadaanan niyang tao, sinisita niya, pinauuwi sa kanilang mga bahay, kahit mga pedicab drivers, pinauuwi at sinasabihan na wag na kayong lumabas dahil nga merong enhanced community lockdown. Nung lumabas naman tayo, galing nga Las Piñas, nakakadaan naman ang mga sasakyan. Medyo hirap nga lang sumakay, pero ganun nga, medyo mas mahigpit ang protocol sa mga otoridad, particularly sa lungsod ng Maynila, more than the other parts ng Southern Metro Manila na aming naikot.
Okay. sa magdamag. Bok, since nagko-cover ka na ng quarantine since yesterday, i-compare mo yung dami ng tao kahapon at ngayong araw na ito na dapat mas mahigpit yung pagpapatupad ng lockdown o ng quarantine. Mas kaunti ba ngayon ng mga tao kumpara sa kahapon o pareho lang? Bok, comparing yesterday at today, lalo na dito sa border nga ng San Pedro at ng Muntinlupa, mas kaunti na yung tao. Kahapon kasi dito sa border na to, ang daming tao naghihintay ng masasakyan. Sa ngayon, may mga naglalakad pero wala nang kumpol ng mga taong dumadaan dito o nag-aantay ng masasakyan. Sa lahat sila, dumadaan lang diretso sa kanilang gustong puntahan. Kahapon, talaga nag-a-attempt sila na may masakyan. Tapos dumaan tayo sa Pasay at kapansin-pansin, wala halos sa sasakyan na dumadaan doon. Pwede ka nga makapagpatintero kung tutuusin sa mga lansangan. Kanina hanggang ngayon, dahil maluwag, wala halos gustong lumabas sa kanilang bahay, kahit pribadong sasakyan. So kung meron man, napaka-limited lamang. Sa Maynila, sasabihin mong ghost town. Hindi lang doon sa mga primary thoroughfares, pero maging doon sa mga residential. Merong mga tao sa loob ng kanilang bahay na nagtitipon-tipon, pero kung sa kalsada, manaka-naka lamang yung mga taong nasa labas. Okay. The question may sound trivial to some, pero it actually goes to a point. Kayo ba'y nag-almusal na? In a way, Bo. In a way. Hindi. Kaya ako naitanong yan dahil kasama sa direktiba ng gobyerno, yung mga restaurants, na I suppose kasama din yung mga karinderya, hindi na pwedeng kainan. Pwede na lamang sila maghanda ng pagkain na ipapadeliver o siguro iti-take out. Sa inyong pag-iikot o sa inyong pag-aalmusal o kung ano man. At yung mga, siyempre, yung mga tao dapat by this time kumakain ng almusal kung nasa labas sila. Napapansin mo ba kung bukas yung mga establishmento, bukas pa yung mga karinderya, mga sari-sari store? Kasi ang sinasabi ng gobyerno ngayon na beginning 12 midnight kanina, ang maaari na lamang magbukas ng mga establishmento ay yung grocery, supermarket, mga pharmacy, at kung sakali, mga restaurants na naghahanda lamang ng pang-delivery o take-out. Bo, kanina sa Maynila, ang mga kadalasan sa ating mga dadaanan na bukas ay yung mga convenience stores. Yung 24 hours talagang bukas. Merong pailan-ilan na mga fast food chains na bukas at yung ating kasamang cameraman na si Kuya Vlad, bumili siya ng pagkain doon at hindi siya pinayagang makapasok. Kasi kadalasan ngayon yung mga fast food, meron na silang take-out counter at doon na lang siya pwedeng bumili at bawal mag-dine-in. Kasi kadalasan nga, convenience stores ang bukas. Tapos nung bumili tayo ng pagkain, kinausap ko rin yung mga nagtitinda doon sa convenience stores. Tinanong ko sila, kumusta ang benta? Dahil nga may curfew, may community quarantine. At sabi nila, may bumibili pero pa-isa-isa na lang. At ang iniisip nga nila ngayon, posibleng baka pati sila ay isara na rin dahil nga, syempre lugi yon sa negosyo. Dahil yung wala sa kanilang bumibili pero patuloy ang kanilang operasyon at minimum of 2 sales clerk dapat ang nandun sa kanilang tindahan. So far, yung mga establishmento, lalo na dito sa Muntinlupa, yung pinaka-sentro, yung pinaka-baryan ng Muntinlupa, wala tayong nakikitang mga karinderya, wala tayong nakikitang mga sari-sari stores na bukas. Bok? Okay. Siguro, Bok, last question na lang. Kasi suspended nga yung mass transport system. So, yung mga tao ba may nasasakyan? Sila ba nakakabiyahe sa pupunta nila o kailangan maglakad? Are there a lot of people stranded now in the streets? Alam mo, Bok, maswerte sa ngayong mga panahong ito yung mga trabahador na mayroong motor at mayroong pribadong sasakyan. Kasi sila, kapag may ID ka, pwede ka na lang makatawid sa mga borders. Pero itong mga magagawa, ang choice kundi maglakad. Na mga jeep dito na tumatawid mula San Pedro papuntang Muntinlupa, siguro sa span ng ating panayam ngayon, sa ating pag-uusap, mga 3 pa lamang yun dumadaan na mga jeep na may sakay na mga pasahero. Pero the rest, naglalakad yung mga manggagawa at yung iba, minabutan na mag-bike na lamang dahil wala talaga silang masasakyan papunta sa kanilang mga trabaho. Bok? Okay. Justin Punsalang reporting live on the phone from Muntinlupa City. Maraming salamat, Justin.
And Senator Zubiri tested positive for the new coronavirus. He's the highest official in the Philippines to have contracted COVID-19. Taking to social media, the lawmaker said that he is asymptomatic, meaning he has no fever or cough or any headache or any of the symptoms associated with the coronavirus disease. The senator is perplexed or confused as to how he was infected. He said he had practiced social distancing as well as the no handshake policy. The senator will have to stay in isolation for 10 more days until he tests negative for the virus. Now, incidentally, Senator Zubiri was not part of the Senate hearing where one of the resource persons was tested positive for the COVID-19, which is why it is not clear yet where the senator contracted this disease. That is the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.